ipaglaban natin si Inday Sara! Alam niyo ba kung ano yung isinisigaw nila dyan sa placard nila? Tingnan nyo ha. Mabuhay! Ayan, Dabaweños are not for sale. Dabaweños are not for sale. Lagyan natin. Dabaweños are not for sale. Tapos, sabi niya, ipaglaban, si Inday Sara. What is the connection of VP Sara dito sa sinisigaw nito? Alam niyo, parang nagkakahalataan lang na tong mga to hakot o bayad. Di ba? Tapos dinidiktahan kung anong isisigaw. Ano ba talaga? Baka ito yung mga dating rallyista na protect Inday Sara. Tapos ngayon naman po, dito naman po, Dabaweños are not for sale. Sino ang nag-finance ng mga tarpaulin na yan? Ulit. Ipaglaban namin! Ipaglaban namin! Biglang tinanog. Mensahe ko lang sa mga Davao, Bisaya. Mensahe yung hiningi sa kanya. Tayo ay Bisaya! Tayo ay magkakaisa para sa ipaglaban natin si Inday Sara! Tayo mga taga-Davao, mga Bisaya! Tayo magkakaisa. Para sa isip siya, naalala niya siguro yung nakaraang rally. Ipaglaban natin si Inday Sara. Mabuhay! Kamunyos! Alam niyo kasi, kung bakit hinaharang po ng ganyan, ang requirement po kasi dyan ng concept ng ating batas is nung batas na nilighap na nagpo-provide ng People's Initiative. Kung na nagkakamali I'm not really sure kung pero parang kailangan nilang makuha dyan is 3% na pirma ng mga registered voters per congressional district. Okay, so kung yung Davao region po, let's say the first district, hindi ho sila sumama, so baka mayroong possibility dyan na ibig sabihin, hindi na humatutuloy ang People's Initiative. Kaya po, hinaharang ng ganyan na hindi na sila pipirma doon sa People's Initiative. Okay lang naman yun na huwag pumirma. Diba? Totally, pinakansila naman na po ng presidente yan Kaya nga kinausap na niya, etong si Senate President na you guys take the lead. Bakit? Sinawsawan ng mga politiko. Diba? Tawag dyan mukhang indirectly sinabotahe yung People's Initiative. So there's a huge tendency na pagdating ng Supreme Court, sasabihin, this is not the People's Initiative. Bakit? Because there are politicians involvement. Diba? So wise decision, ang pagbabago ng saligang batas, ipaubaya sa mga tunay na gumagawa ng batas. As simple as that. Right? Grabe Ipaglaban namin! Ipaglaban namin! Mensahe natin sa lahat. Mensahe ko lang sa mga Davao. Bisaya tayo. Tayo ay Bisaya. Tayo ay magkakaisa para sa ipaglaban natin si Inday Sara! Mabuhay! Kamunyos! Kaya nga Di ba? Ibang klase talaga. Well, that's the best thing that we can do is to pray for them. Di ba? For enlightenment. Huwag sila magpapagamit sa politiko. Sipin mo yung kapatid, 125 million in just 11 days. Tapos itong
Well, hindi ko sinasabing ninakaw. Noon pa sinasabi ko, wala akong issue ng corruption sa kanila. Ang issue ko lamang po kay VP Sara, may guidelines po, ba't hindi nyo sinunod? Diba? Ba't hindi nyo sinunod? Ngayon, gusto nyo pang humingi pa ng pera uli. Hindi nyo na nga na-manage eh. Ihingi ka pa. Ito naman kay Pulong, napakalaking halaga naman po niyan. Ginamit sa flood control. Bakit po ganun yung taon-taon? Yung level of flooding, pareho lang, constant pa rin. Dapat po namimitigate yan. Di ba? Ay nako, nagkakaroon po ng ng significant na na reduction ng baha. Hindi yung panahon na ng baha, okay, free flowing na naman. O kung yung lugar naman ay hindi talaga mapigilan na talagang daanan ng tubig baha, o sa kabila ng ginawa na nila na pag-divert ng tubig diyan, alisin yung mga residente, ilipat sa safe place. Tama po, di ba? Maraming paraan eh. Tinga lang ba yung 125 million? Naman, sobrang tinga. Baka dulo lang ng toothpick yun eh. O hindi pa makabili ng toothpick, kumbaga. Okay, so ito na, kay Senator, naman tayo, Amy.